For today's vlog, mga kamarshi, ngayong araw ay napadpad nga kami ni Paring Nikki dito sa taniman ng papaya. At ayan, nakita ko kaagad itong 2 piraso ng papaya na hinog. At sa pagkakaalam ko, itong 2 piraso ng papaya na aking pinipitas ay reject na nga yung mga ganito. At pagkatapos, meron din akong nakita ang 1 piraso na malambot na papaya. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko lamang yung magkabilang dulo tapos hahatiin ko siya sa 2. At habang hinihiwa ko nga itong hinog na papaya ay natatakam na ako ng mga oras na yan. Pagkatapos kung hiwain sa 2, hihiwain ko ulit itong kabiyak sa 2 para maging 4 siya na slice. At pagkatapos kong slice ng 4 yan, tatanggalin ko naman yung kanyang mga buto tapos babalatan. Wala nga kaming dalang tubig na panghugas nitong papaya kasi yung tricycle namin iniwanan namin doon sa daan dahil hindi kayang pumasok dito sa taniman ng papaya dahil mababa nga yung sidecar ni Paring Nikki. At ayan, hindi ko na nga hinugasan yung papaya, kinain ko na kaagad. Malinis naman yan kasi galing yan sa puno. Si Paring Nikki naman, hindi niya kinain yung biniyak ko na papaya kasi nga mas gusto daw niya itong medyo matigas. Yung manibalang pa lang na papaya, ayaw daw niya yung malambot. Baka naman nagtataka kayo kung paano nga kami nakarating ni Paring Nikki dito sa taniman ng papaya samantalang kahapon ay nandun lang kami sa aming munting tahanan. Ganito kasi yan. Dumating kasi nung isang araw sila ate ko doon sa aming munting tahanan, doon nga sila natulog ng 2 gabi. Meron kasi silang inasikaso. Tapos meron din kami nga asikasuhin ni Paring Nikki na importanteng papel. Kung naaalala nyo yung in-upload ko na video na nagkandaligaw-ligaw kami doon sa school, may kinuha kasi kaming papel doon. Kaya kagabi niyaya na kami or sinabay na kami nila ate ko papunta nga ng Baler. Bali ang plano namin ni Paring Nikki, balikan lang kami. Pagkapunta namin dito sa Baler, magpapahinga lang kami, babalik na rin kami ng Tarlac. Sakto naman ngayong araw na mag-aani nga sila tita ko ng papaya. Nasakto lamang na yung pagpunta namin dito sa Baler ay ang pag-aani naman nila ng papaya. At sakto nga rin, meron din akong order kay tita ko na 100 kilo na papaya at ibebenta ko ngayon. Yung nakikita nyo nga, ayan nga sila tita ko, tapos yung asawa niya, tapos yung manugang niya yung nag-aani ng papaya. Bali sumama lang kami dito ni Paring Nikki sa kanila. Medyo madali lang naman ang pag-aani ng papaya dahil titingnan nga lang nila dyan yung bunga na merong dilaw na konti. Kasi yung masyado namang hinog, hindi na yun pwedeng ibiyahe dahil mabubugbog na nga yun, or ang tawag sa amin, malolotlot na yung papaya. Kaya ang dapat na kinukuha dyan, yung manibalang lamang. At hindi ka na rin kailangang umakyat or manungkit dahil yung mga puno nga ng papaya ay mabababa lamang. At yan naman kasama namin na nakasombrero, siya yung may-ari or siya yung nagtanim nitong mga papaya. Bali sila tita ko lamang yung buyer ng papaya dito sa kanya. Yung may-ari na nga ang naghihiwalay ng reject tapos yung good. Tapos siya na rin ang nagbabalot ng mga dyaryo nitong papaya. At pakita ko nga sa inyo, maraming mga papaya ang nasasayang dito. Kagaya nung mga maliliit na nahihinog na kaagad, tapos yung mga nahihinog or yung mga hinog na tinutuka nga ng mga ibon. Hindi na kasi pwedeng bilhin yun yung mga hinog kasi nga malambot na. Nung nakaramdam na nga ako ng pagod sa pagpipitas ng papaya, pumunta muna ako dito sa kubo ng may-ari at nakisakay muna ako or sumakay ako dito sa kanyang duyan para makapagpahinga. Pagod rin kasi ako sa biyahe kagabi. Bago kasi kami nagbiyahe, naglaba muna ako dun sa bahay namin tapos kung saan-saan pa kami nagpunta. Madali lang sanang mag-ani ng papaya, makapagod nga lang kasi sobrang init ng panahon. Tapos hindi pa namin nadala yung tubig namin ni Paring Nikki kasi nga naiwan dun sa tricycle. Yung tricycle kasi namin hindi kayang pumasok dito sa taniman ng papaya dahil mababa nga yung sidecar. Hindi pa tapos mag-ani ng papaya sila tita ko pero nagpaalam kami na mauuna na nga kaming umuwi dahil meron pa akong gagawin doon sa bahay ng aking mga kapatid. At nagdala nga kami ng 3 piraso ng papaya, mga rejecto. Wala naman yung may-ari kaya hindi kami nakapagpaalam. Bang nagpipitas kasi kami kanina ng papaya, umalis yung may-ari kaya hindi kami nakapagpaalam. Nahihingi nga kami ng papayang mga hinog at meron din kaming kasamang bata. Apo nga to ni tita ko. Sinabay na namin siya kasi wala siyang makakasama doon sa kubo na akin niyang pinagduduyanan. Tanong nga ako ng tanong dito sa kasama naming bata kung napapagod na siya.